Pupuri at magpapasalamat tayo sa Kanya at tayo'y humingi ng tulong at kapatawaran sa Kanya at tayo'y magpakukup laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa pagkakamali ng ating mga gawain. Sino man ang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sino man na makapagliligaw sa Kanya. At ang sino man ang hayaan niyang maligaw ay walang sino man namang makapagpatnubay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sugo, propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kayong mananampalatayang mga Muslim, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag niyong hayaan na abutan kayo ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang mundong ito na ating ginagalawan ay isang lugar ng pagdurusa, kahirapan at pagsubok. Hindi ito mundo ng pagsasaya, gaya ng inaakala ng iba. Kahit anong pagsasaya sa mundong ito ay may katapusan at sa huli ito ay malulungkot. Ilang tao na ba ang sumubok na bilhin ang kaligayahan sa pamamagitan ng salapi? Tingnan mo sila, nananalong sa bisyo. Sila ba ay patuloy na nagiging maligaya sa kanilang ginagawa? Kaya tayo na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo na may paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat ihanda ang ating mga sarili mula sa pagdurusa, dahil ito ay katotohanan ng mundong ito. Darating sa atin ang maraming pait ng pagsubok, dahil ito ay patunay na ang mundong ito ay mundo ng pagdurusa. Sa pamamagitan ng paghahandang ito ay insyaallah matatanggap natin ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala at makakasumpong tayo ng kaligayahan. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Huwag kayong mahina at huwag kayong malungkot at kayo ay magtatagumpay kung kayo ay tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buhay natin dito sa mundo ay sadyang napakaikli lamang kung ating pagmamasdang mabuti. At ang ilan sa atin ay maaaring mamuhay ng 5 taon, 10 taon, o 20 taon mula sa ngayon. At maaaring ang buhay ng isa sa atin ay hanggang sa taong ito na ayon sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan na ang kamatayan ay walang nakakaalam mula sa atin at anumang oras ay pwedeng dumating ito sa atin. Saan mang lugar tayo naroroon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma tadri nafsum madha taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ardin tamut, inna Allaha alimun khabir." Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang kanyang kahihinatnan sa kinabukasan, at walang sino man ang nakakaalam kung saan siyang lupain mamamatay. Katotohanan ng Allah ang higit na mas nakakaalam, lubos na nakababatid. Ang katotohanan ito ay hindi nabago sa atin. Halos araw-araw may nakikita tayo na namamatay, at minsan sila ay wala sa ating lugar, kapitbahay o kamag-anak. Pero sadyang tayo ay nakakalimot madalas ito dahil na rin sa mga palumuting inilagay sa mundong ito upang subukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag magpadala sa bighani at ganda ng mundo, dahil tunay ito ay hindi mananatili. Dahil lahat ng bagay ay mawawala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Kullu man 'alayha fan." Lahat ng nasa ibabaw ng kalupaan na nilikha
mamamatay. Kaya kung alam natin na mangyayari ito sa atin ng walang pag-aalinlangan, ay nararapat na bigyan natin ito ng halaga at maging handa para sa kabilang buhay. Gamitin natin ang buhay natin sa mundo para sa kabutihan at para sa ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang sa ganoon sa kabilang buhay ay kalulugyan niya tayo. Mga alipin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala ay naglikha sa banal na Quran bilang paalala upang tayo ay kanyang paalalahanan hinggil sa realidad ng buhay dito sa mundong ibabaw. Qala Allah ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari fa udkhilal jannah faqad faz. Tunay na ang lahat ng may kaluluwa, lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. At anuman ang ginawa ninyo dito sa mundo, anumang gantimpala na inyong ginawa dito sa mundo, ay inyong aanin sa kabilang buhay. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. At ang sino man ang malayo, umaligtas mula sa impyernong apoy at siya ay makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, faqad faz. Tunay na nakamtan niya ang walang hanggang tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay ang makapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkaraan nito, siya ay nagpaalala, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tandaan na ang buhay natin dito sa mundo, tandaan na ang buhay dito sa mundo ay tanging pagsasaya na pansamantala at mapanlinlang na buhay. Katiyakan mga kapatid na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kamatayan sa bawat isa sa atin. At walang sino man ang makakaligtas mula rito. Walang sino man sa atin ang kayang takasan ng kamatayan. Gawin man natin lahat-lahat ng ating tinataglay, lahat ng ating kayang gawin, ang ating mga kayamanan, ari-arian, talino, maging ang makabagong teknolohiya ng gamutan, ay walang sino man ang may kayang takasan ang kamatayan. Dahil ito'y tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Tunay na ang kamatayan ng piling iyong tinatakbuhan ay tunay na inyo itong nakakasalubong. Ang kamatayan na piling iyong kinamumuhian, walang pag-aalinlangan ika ni Allah. Kahit ano pa ang inyong gawin upang takasan ang kamatayan, pero hindi nyo magagawa dahil makakasalubong is naman ang maut upang hugutin ang inyong kaluluwa. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, tandaan natin tunay at katiyakan na ang kamatayan ang siyang magiging hantungan ng bawat isa sa ating pagkaraan niya pumanaw. Mahirap man o mayaman, ay dadaan at dadaan sa lugar na ito. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay dadaan at dadaan sa yugtong ito ng iyong buhay. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay makakadaan dito. Ikaw ay babalutin ng puting tela at saka ihahatid sa libingan ng mag-isa lamang. Lahat tayo ay makakadaan sa lugar na ito, mahirap man o mayaman. Ito ang tinatawag na hayatul barzakh, ang buhay ng tao pagkaraan niya pumanaw hanggang sa pagmunaw ng mundo. At alalahanin din natin mga kapatid, na ang cover na ito, ang iyong libingan, nasa dalawang kalagayan lamang ang nag-aantay sa iyo. Isa sa dalawang kalagayan lamang ang nag-aantay sa iyo. Paraiso o kaligayahan,
O di kaya, paparusahan at kapighatian at ito'y batay sa ating mga gawain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qadar rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang libingan, maaaring ito'y maging harden mula sa mga harden ng paraiso, o di kaya hufratun min hufarin nar, hukay na kabilang sa mga hukay ng impyerno apoy, wal-'iyadu billah. At kung magiging magaan ang iyong kalagayan sa libingan, ay gayon din naman na mas magaan at ikaw ay makakaligtas, magtagumpay sa kabilang buhay. Subalit kung hindi ka makaligtas mula sa mga kaparusahan sa libingan, dahil sa iyong mga gawa, ay may mas matinding kaparusahan pa ang nag-aantay sa iyo sa kabilang buhay. Qala Allah Ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Sino mang ika ni Allah, sino mang talikuran niya ang aming kautusan, ang aming mga paalala, ang responsibilidad niya sa akin, ay bubuhayin namin siya, pagkakalooban namin siya ng masalimuot at masakap na buhay pagdating niya sa kanyang libingan. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, at siya ay bubuhayin namin sa kabilang buhay na isang bulag, at kanyang sasabihin, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. O aking Panginoon, bakit mo po ako binuhay na bulag samantalang ako ay nakakakita nung ako ay nasa mundo? At sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Gayon din naman na dumating sa iyo ang aming mga kautusan, ang aming mga panawagan sa sala, ngunit nagbingi-bingihan ka, iyong kinalimutan, iyong pinabayaan, kaya sa araw na ito ikaw ay pababayaan, kakalimutan at itatapon sa impyernong apoy. At alam niyo po ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ano ang ipapakain sa kanila sa impyerno at ano ang ipapainom sa kanila? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, La yadhuquna fiha bardaw wala sharaba illa hamiman wa ghastaqa. At hindi sila makakatikim doon ng anumang magpapalamig o magpapaginhawa sa kanila mula sa init ng impyernong apoy. At walang anumang inumin ang ipapainom sa kanila illa maliban sa hamimaw wa ghasaqa, sa kumukulong tubig at maruming katas ng sugat. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, naiulat at naisalaysay na ang lupa ay pinatawag niya ang anak ni Adan sa isang 5 beses sa loob ng isang araw. Sinasabi ng lupa, Ya ibna Adam, o anak ni Adan, ikaw ngayon ay naglalakad sa aking ibabaw, ngunit sa bandang huli sa akin ang iyong hantungan. Ya ibna Adam, o anak ni Adan, ikaw ngayon ay nagpapakasarap sa iba't ibang uri ng pagkain sa aking ibabaw. Darating ang oras na kapag andito ka na sa akin, ang mga ahas at bulati naman ang kakain sa iyo. Ya ibna Adam, o anak ni Adan, ikaw ngayon ay tumatawag, ngunit ikaw ay iiyak kapag andito ka na sa akin. O anak ni Adan,
ikaw ngayon ay gumagawa ng iba't ibang uri ng kasalanan na hindi ka nagbabalik loob. Iyong matitikman ang iba't ibang uri ng kaparusahan, ang kaparusahan ng iyong mga kasalanan kapag ganito ka na sa akin. Ganito ang libingan, mga kapatid. Ito ang cover na kailangan natin paghandaan. Dahil katiyakan, tayo ay makakaranas at ihahatid sa lugar na ito. Ito ang lugar na napakadilim, nakakatakot at punong-puno ng ahas at bulati. Ito yung lugar na pinaparusahan dito ang tao hanggang sa paglunaw ng mundo. Gaano katagal yun? Ito yung lugar na wala kang maisasama mula sa lahat ng iyong ari-arian at kayamanan, liban na lamang sa ilang piraso ng tela. Dito sa mundo, marami kang makikitang tao, subalit sa iyong libingan ay mag-isa ka lamang at napakadilim. Dito sa mundo, maraming nagmamalasakit sa iyo, mga kaibigan, kamag-anakan, subalit sa iyong libingan ay mag-isa ka lamang at walang tutulong sa iyo liban na lamang sa iyong gawa, mabuting gawa. Kaya ano ang hinahanda natin sa ating libingan? Kayamanan, posisyon, karangyaan, kasikatan, lahat ng ito ay iiwanan ka kapag nagkahiwalay na ang iyong katawan at kaluluwa, bagkus pag-aagawan mo ng ibang tao. At wala kang maisasama sa iyong libingan, liban sa iyong mabuting gawa. Ang tanging kaakibat at tutulong sa iyo pagdating mo sa iyong libingan, higit lalo sa kabilang buhay, ay anumang mabuting gawa na iyong nagawa ng nabuhay ka. Mga kapatid, magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang paalala lamang, lagi nating pakakatandaan, alalahanin po natin, huwag natin kakalimutan na ang buhay natin dito sa mundo ay tanging pagsubok lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng nangyari sa buhay natin ay tanging pagsubok lamang nito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusubukan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, mahal sa buhay, sa ating mga ari-arian at kayamanan. Sinusubukan tayo rito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusubukan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinatutuhanan niya ito sa napakaraming ayat sa banal na Quran bilang paalala sa atin hinggil sa realidad ng buhay dito sa mundo. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Tunay ka na amin kayong susubukin sa maliit na paraan lamang, maliit na pagsubok mula sa pagkatakot, pagkagutom, kakulangan ng kayamanan at kamatayan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. At balitaan niyo ika sa mga taong nagtiis, alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sila ika sa tuwing merong dumarating sa kanila trahedya, pagsubok, ay sinasabi nila, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katotohanan, tayo ay nagmula kay Allah at tayo ay magbabalik sa Kanya. At anong igagantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong matiisin, sa mga taong nagsasabar? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mapapasa kanila ika ni Allah ang aking kapatawaran, habag, pagpapalag, at sila ang tunay na pinapagtubayan, ginagabayan dito sa mundo, sapagkat kanilang nauunawaan ang realidad ng buhay dito sa mundo na ang lahat ay tanging pagsubok lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang bawat pagsubok na dumating sa ating buhay
ay isang pamamaraan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang itaas ang ating antas dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ay itanaas niya tayo sa pamamagitan ng pagsubok, isang pagtataas ng antas na hindi natin kayang maabot o makamit sa pamamagitan ng ating mga gawain, ngunit ito ay makakamit sa pamamagitan ng ating sabar. Kaya anumang lakas ng hangin o hampas ng alon sa ating buhay, ay dapat tayo ay manatiling matatag dahil ito ay mayroong nakalanggang timpala na napakalaki na hindi mapapatunayan ng anumang gawain. Naway pagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pusong lagi nag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala at bawian tayo ng buhay na nasa katayuan ng ganap na pagsuko, pagsunod at pagtalima sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.